Iyan po ang mangyayari sa infrastructure. Ang pinakakawawa po ang taong bayan. At dito nga po sa 7.8 magnitude na lindol, ang epicenter po ng lindol na ito ay dyan po sa Maasim sa Sarangani. Maasim ba or Maasin with an N? Pa-check nga. Ayon sa PHIVOX, ito kasi ang kanilang spelling is last letter M. Pero Maasim. Oo. Oo, okay. Tama. Okay. Sa Maasim Sarangani, epicenter po ng lindol. At kaninang umaga nga nagkaroon ng class suspension sa lahat ng levels po sa mga apektadong lugar. Alinsunod na rin po sa utos ng Malacanang. At iba't ibang government agencies na po ang umaksyon sa mga apektadong lugar. At ito po yung mga agency tulad ng Office of Civil Defense, syempre ang NDR, RMC, DSWD at ang DPWH. Yung partner mix, nakita mo yung Jollibee, yung building ng Jollibee, Oo. biglang gumuho, tapos may Love Radio ba yun? Tapos may taas. tower sa taas. Anyway, balikan natin yung balitang yan. Pero dito muna tayo sa mga pangyayari sa Davao del Norte. May live report po tayo mula kay FMR Davao del Norte correspondent Noreen Igonia. Noreen? Ninya, nandito tayo ngayon sa mismong sa General Santos City. At kanina nga ay nasaksihan natin yung pangyayari, yung 7.8 magnitude na lindol na yumaniga dito sa General Santos City at sa mga karatiga bayan ng syudad. At kanina ninya, alas 7:37 ng umaga nga ay may mga buildings dito na gumuho, kabilang na yung isa sa pinakamalaking mall dito sa Jensan na pinangangambahan na may mga natrap sa loob. At kanina ay nais nating makapasok doon sa mismong area, kaso hindi tayo pinapasok ng mga security team na nandun, pati na ng mga rescue team, kasi may mga aftershocks pa na naranasan natin dito ngayon. At may gumuho din na isang food chain, o dalawang food chain ito, magkaibang food chain. May mga eskwelahan na may mga gumuhong building at may tsunami warning din kanina. At ilang mga simbahan din dito sa General Santos City ay gumuho din dahil nga sa 7.8 magnitude na lindol. At patuloy naman ang isinasagawang rescue operations ng ating mga rescue team. At inaalam pa ng ating lokal na pamahalaan ang mga nadamyos at kung may mga nasugatan ba o mga casualties sa nangyaring pagyanig. Gumuho rin kanina yung airport, General Santos City Airport ay gumuho din dahil sa lindol na damage din yung multipurpose hall building ng Barangay Alegria, Alabel, Sarangani Province. At gumuho rin yung isang kanina nga ay gumuho rin yung isang paaralan o private school dito sa General Santos City. Patuloy ang monitoring ngayon ng ating lokal na pamahalaan at ang Malapatan na National High School din, may building silang gumuho doon. Ang Malapatan ay nasa sa Malapatan na Sarangani Province. At ngayon nga niya ay dito sa General Santos City, nagmistulang ghost town itong buong syudad matapos ngayong pagyanig kasi sarado halos lahat ng mga establishmento dito, maging yung mga restaurants, gasoline stations, pharmacies, paaralan, mga government agencies, maliban na lang dun sa mga rescue team natin or dun sa DSWD, sa public and private hospitals, at yung mga nagre-render ng mga services para dun sa mga apektado ng lindol. Noreen, Yes, Niya. oo, medyo talaga nakakabahala ang iyong report dahil mga gumuhong mga gusali. Pero gusto ko ring malaman, nasan ka ba ngayon at anong naramdaman mo kanina? Kanina niya, yung pagyanig na nangyari alas 7:37 ng umaga, bumiyahe ako kanina papunta dito sa General Santos City dahil nga sa event ng pag-ibig at naabutan tayo ng lindol doon sa Malungon, Sarangani Province, isa din sa pinakamalapit doon sa epicenter. At kanina nga ay, maiyak na naman ako nito.
Naku, Kala ko pasensya na, katapusan ko Noreen. na kasi. Nasa Oh. loob ako ng sasakyan. Bigla na lang umuga yung lupa. At yun yung naranasan ko ng pinakamalakas na lindol sa buong buhay ko. Akala ko katapusan ko na talaga kasi akala ko na madaganan ako ng mga poste o yung mga puno na nasa gilid. Mabuti na lang at na ang yung naparkingan ko ay open area siya. Kaya ang kinatatakutan ko lang kanina, maliban sa madaganan ako ng mga poste, ay baka biglang bumuka yung lupa or yung kainin tayo ng lupa, yung mga ganyan na yung mga... Kaya hanggang sa ngayon ay na hindi pa rin Medyo ako, hindi ko pa rin traumatized. masabing okay ako. Oo. Noreen, pasensya na pero sige, tuloy-tuloy pa rin ang pagbabalita mo. Ganyan ang ating mga journalist, mga broadcaster, mga reporter po natin tulad ni Noreen. Nasa loob ka ng sasakyan kanina, ikaw ba yung nagda-drive or nakapark ka nung na yumanig yung lindol? Nasa loob ako ng sasakyan, nakapark ako kasi naramdaman ko habang nagda-drive ako na parang umuuga na yung lupa. So gumilid ako dun sa sa may tapat nung isang simbahan at doon na nga nagtaka ako kasi gumilid din yung ibang mga mga sasakyan at yun na biglang umuga yung lupa. At iba din kasi yung niya, yung galaw ng lupa, parang nais talaga, parang yung feeling mo kakainin ka na ng lupa nung mga time na yun. Mga gaano katagal, Noreen, yung naramdaman, Siguro yung estimate nasa mga ninyo? mga 30 seconds to 1 minute. Oh, hindi biro yun. Hindi ko Matagal-tagal yun. Hindi Oo. ko na nakuha na ng video kasi parang natakot na kasi ako, hindi ko na alam kung ano yung gagawin ko. Ang inuna ko na lang tawagan yung mga anak ko kasi nasa paralan sila. At may mga videos din ako nakita na may mga gumuhong paaralan. Oo. Kaya natakot ako baka madamay sila. Buti na lang at hindi. Malapit din sa malapit din kasi sa dagat yung sa amin. At Oo. may tsunami warning din po. Okay, So- Noreen, ilan taon ba yung mga anak mo at saan eskwelahan to? Sa Tubalan Elementary School sa Malita, Davao Occidental, 15 at 17 years old po. Kumusta naman sila at ano raw yung naramdaman nila, Noreen? Kanina, yung anak ko, muntik na daw mahimatay. Yung anak ko babae, dalawa kasi sila kuya at yung anak ko babae. Muntik nang mahimatay yung babae. Buti na lang, pinuntahan siya nung kuya niya. Sila na lang din yung Sila na yung nag-rescue ng mga sarili nila. At ayaw pa daw silang palabasin ng security. Kaya lang nakiusap yung panganay kong anak na palabasin na sila kasi mas safety dun sa pupuntahan nila. Safe, upland area yon. At yun na nga, sinundo din sila ng mama ko. Okay. Ngayon, nasa ligtas na lugar na sila. Yun lang ang kinatatakutan lang namin. Baka may maliban sa mga aftershock, may mas malakas pa na lindol na pwedeng yumanig na naman dito. Oo Kasi nga. nga, yung, di ba, nung mga nakaraan, naranasan din namin yung malakas na lindol sa Davao Region. Baka mangyari na naman ulit na after ilang oras, yayanigin na naman ng mas malakas pa. O di kaya, yung malapit lang yung, parang lang, halos kasing lakas lang din ng yumanig kanina. Yun yung kinatatakutan namin. Oo nga. At ngayon nga, dito ako sa pinaka-sentro ng Jensan, hindi ko pa rin napuntahan yung dagat at ilang mga lugar dito. Pero yung na-observe lang natin dito niya, wala na talaga, kukunti na lang yung mga sasakyan na dumadaan. Oo. At sarado lahat ng mga establishment. Noreen, no, tayo nagpapasalamat sa Diyos na kayo safe at ang iyong anak ay mga safe. Pero ang sitwasyon sa mga paaralan, meron ka bang balita? Kasi syempre first day of school ngayon at malapit nga kayo. 'Di ba? In General Santos, malapit sa Sarangani, so mas ramdam niyo po talaga. Yes. Nandito nga tayo ngayon sa kanina ay nagtanong-tanong tayo dito sa mga nandito sa General Santos City. Yung mga paaralan dito ay kanselado na lahat ng level, antas ng from elementary to college, canceled na lahat ng klase nila. Yung mga bata din dito, yung mga estudyante, sinusundo na ng kanilang mga magulang at inaalam pa rin natin kung may mga injured ba. Kasi may mga estudyante daw na nag-panic attack, may mga nagka-anxiety na dinala sa mga pagamutan, may mga hinimatay, at may mga paaralan dito na may mga buildings na gumuho. Yun yung aalamin natin maya-maya para maibigay din natin yung update natin dun sa mga kababayan natin. Ang problema lang din kasi,
hindi ko pa ganun kakabisado yung lugar dito sa Jensen at ako lang mag-isang nag-drive. Ah, Kaya ganon. medyo Wala kang kasamang cameraman, wala kang assistant, mag-isa ka wala. nagpunta at tumakbo one-man dyan. team tayo ngayon dito, Oo. Ninya. Alam mo, Noreen, talagang grabe yung nangyari rin sa'yo na-imagine na yung mga anak mo, syempre nagtatrabaho ka sa gitna ng lindol, di ba? Yung iba dyan tatakbo na babalik na, pero buti na lang ay nasa mabuting kalagayan ng iyong mga anak, ano? Kaya nakakapag-report ka ngayon. Pero Noreen, two things, ano? Nakita ko yung video ng isa sa pinakamalaking mall dyan sa Jensan, and it's called KCC Mall, no? At yan ay gumuho, no? Yes, Ninya. Balita ko, baka may tao ba dyan at may yung grocery ata nila, maaga nagbubukas. Anong balita mo dyan? Yes, Ninya, kanina ay sinikap nating makakuha ng information dun talaga sa mga rescuers or sa CDRRMO pero hindi pa sila nagbigay. So nagtanong na lang tayo dun sa mga mismong nasa area, yung mga tricycle drivers na nakaparada umaga pa lang dun sa gilid ng mall. At may nakapag-confirm sa atin na alas 7 pa lang ng umaga, may mga pumasok na dun sa mall na mga empleyado kasi sila kasi yung opener ng mall. At yun yung mga pinangangambahan niya, to be confirmed pa, na natrap dun sa mall. Kanina din ay na-observe natin na may mga labas-pasok na ambulansya dun sa portion ng mall na gumuho kasi ito yung pinakamalaking mall. May portion din kasi dito na yun yung area doon na gumuho. May mga safe na area at mayroon din dun sa harap, yun yung gumuho. Dun sa parang bumagsak talaga na area nila, may mga ambulansya kanina na labas-pasok dun sa area. Oo, kaya nga malamang sa hindi baka may tao doon at sana ay nasa mabuti silang kalagayan. And yung isa pang very dramatic na video is yung sa Jollibee, no? Na gumuho. Diyan din yan, no? Sa Jensan, yung may radio station sa taas. Yes, Ninya. Oo. Yun yung pupuntahan ko pa ngayon kasi sige, may mga babalik. natrap din daw doon na mga trabahante ng food chain, maging yung mga customers daw nila. Kaya i-confirm pa natin. Okay. Hindi Kasi pa nagsiserve kasi ng talaga breakfast, nagbigay ng ng information yung ating CDRRMO kasi para kinokolekta pa nila lahat ng mga informations na ibigay nila sa media. Alright, Okay. nako, Noreen, maraming salamat. Sige, puntahan mo muna, no, yung Jollibee na gumuho dyan. Kasi may balita ako na bukod sa baka may breakfast, 24 hours daw ata yung Jollibee na yan. Yes. And so Yes, 24 hours. we are hoping and praying talaga na wala pong nasaktan o namatay sa insidente na yan. Noreen, sige, babalikan ka namin. Maraming salamat. Thank you for your service. Noreen Igonia, live mula po dyan sa General Santos City. Thank you, Noreen. At ngayon naman, puntahan natin ang Department of Health. Kasama po natin ngayon sa linya walang iba kundi si DOH Secretary Ted Herbosa. Magandang umaga po sa inyo, Sec. Ted. Magandang umaga, Ninya, at magandang umaga, Migs, at sa mga taga-subaybay nyo ng DVMM. Morning, Sec. Yes, Sec. Kumusta po? Ano po ang latest na balita mula po sa inyo dyan sa DOH? Well, as we very well know, inutusan tayo ng Pangulo na puntahan yung mga tinamaan ng earthquake sa Mindanao. So, andito ako ngayon sa Villamor. We're waiting to board our airplane together with mga officials, high officials of DSWD, ng Office of Civil Defense, ng DepEd, para puntahan. Ng report sa akin ng aking mga tao, yung sa Davao Occidental General Hospital ang may konting damage at naka-evacuate yung ating mga pasyente sa labas with temporary tents. No? Ganun din sa Southern Philippines, sa Davao, kinansela muna yung outpatient services at siyempre nagpe-prepare for tinatawag na surge capacity. Alam naman natin may mga buildings na nakita natin sa internet, no, na mga nag-collapse. Hopefully, walang masyadong injured. As of now, ang report sa akin ng Office of Civil Defense, there is at least one death, no, isang namatay. Ito po ay sa Davao Oriental, ni-report ng ating police doon. And there are 4 injuries doon. Ang DepEd naman, nag-report sila ng 5 students and 1 teacher na na-injure. I think I saw this video also. May mga kids na nasa labas na pero yung shed sa tabi nila bumagsak. So malamang some of the kids that were
near the shed ay tinamaan. Kaya very important pag nag-evacuate, pupunta ka talaga sa open space. And then may Opo. mga bridges tayo na affected, no? In Alabel, Sarangani. There's a portion that's also collapsed in General Santos City. There is the Matanao National High School building collapse in Davao del Sur. So may mga madami-dami, 200 classrooms damaged. So nakakalungkot niya, no? Kasi first day of classes ngayon Opo. sa public school. Mm. Oo nga po. Kinansela ni Presidente muna ang class at all levels in the whole island of Mindanao. Yes, Secretary. At tinutusan kami para puntahan kagad yun. Oo nga po. Sected, dun sa kinuwento mo kanina na may casualties, ano? Ano po yung circumstances kung bakit po sila naging casualty at saan po ito? Eksakto? Or Davao Oriental, it was reported by the police. Most of the time, pag earthquake and sudden death, usually dahil sa collapse structure yan. Nadadaganan, nagkaka-head injury. Hindi ko alam yung details niya, no? But we'll find that out kaya tayo punta doon. Ang scary thing dito, baka dumami pa to. No? Opo. This is just the initial report coming in. Alam niyo naman, 7:30 pa lang nangyari yung Yes. earthquake. So, madami pang confusion dyan. Opo. Settles in. And we will get there in 3 hours. Opo. So, Sected. lilipad yata kami ng 12 noon, our plane. And Yes we po. should be able to get there in 3 hours in Davao and then fly again to Gensan Opo. for inspection. Mostly, needs assessment, Yes. para mapagalaw natin ang whole of government and be able to assist our displaced persons at yung mga na-injure, Opo. yung mga hospital na na-damage, ma-allocate natin ng emergency fund. Opo. Sected, good morning, Migs Busos po ito. Sected, at Yes, least Migs. ngayon po na 4 hours po ang nakalipas from 7:37 a.m. Ano po yung mga kailangan tingnan ngayon ng mga magulang, especially sa mga bata? Marami po ang mga naapektuhan talaga mga estudyante. What should they watch out for? At least ngayon na, kumbaga, mga nahilo ba, yung mga nasuka? Ano po yung kailangan nilang mga bantayan? Correct. So, may aftershocks pa rin. After an earthquake, ang na-report na nga in the 4 hours is more than 16 aftershocks. And sometimes, yung buildings, hindi yan nadadamage sa unang shake. Nadadamage siya later on pag tinatamaan ng aftershock. So, very important din kung bago pumasok ulit sa building to make sure na safe na mag-relocate sa building. Tapos yung mga nagkakaroon ng tinatawag na anxiety attacks, hyperventilation, we ask them to drink water. We calm them with people who are calmer. Kasi syempre yung iba, yun ang pinaka-epekto, yung psychosocial effects ng earthquake. Kahit naman sino, maka-experience ka. Pag nakita niyo yung video, talagang napakalakas nung 7.8 to 8.2 ang estimate. I don't know what the final determination will be kasi iba-iba. USGA yung kina-comment ko na 7.8 to 8.2 magnitude. So, malakas talaga yun. In fact, mahirap tumayo at that particular time. So, psychosocial support and then of course, safety ng isa't isa, mag-report sa mga loved ones para alam nila. Lalo na yung mga bata nasa eskwelahan. So, Oo I'm nga hoping po. ma-contact nila yung kanilang Opo. mga parents para alam na ligtas sila. Sek, ito po pinakita po natin yung video na meron pong gumuhong parang yero na medyo parang Parang feeling shed. ko may Yung shed shed, na oo. nadaganan. Shed, oo. Ano po ang kapag natamaan nakita sa ko yan, ulo? ano? Pag natamaan sa ulo, may concussion protocol po ba? Paano po namin malalaman kung concussion po yun at it may lead to more serious events, Sected? The moment may head injury, pagka walang loss of consciousness, obserbahan namin yan. Pero kung may loss of consciousness, kailangan dalhin sa doktor yan. Kasi kailangan namin ma-CT scan kung may internal head injury. So, Yeah. very important yun, ng mga bata yata. Kaya nga, pag nag-duck over and hold ka, nakahawa ka sa ulo mo Or kung may mga helmet kayo dun sa lugar nyo, talagang dapat nagsusuot ng helmet. Part of our preparedness yan. Every year, nag-ano tayo tuwing July, disaster preparedness. Nagsusuot tayo ng helmet, nag-evacuate tayo orderly. Ito na yon. Ito na yon yung paggamit ng mga pinapractice natin para hindi tayo nagpapanik.
Yun na nga po, nakita nga natin yung shed na biglang gumuho, tapos nandun yung mga bata, yung mga estudyante. So malamang sa hindi, meron nadaganan nun nung Correct. shed na yon. Oo, nakita ko naman Oo. Opo, pero Yun, kaya nga very safe, no? Ayan po. Huwag kang pupunta sa tabi ng poste o building pag nag-evacuate, talagang sa open area. Yun naman ang instruction sa atin pag nag-earthquake drill tayo So, hindi ko nga alam ba't nandun sila sa tabi ng shed Oo. na pwedeng bumagsak. So, lesson ito, no? Sa mga hindi seryoso yung evacuation drill, talagang dapat pag sinabi sa open space ka na walang babagsak sa tabi mo, poste or shed or kung ano man. Right. Okay, Secretary Ted, maraming salamat sa inyong update. Ingat po kayo sa pagpunta dyan sa Gensan and for sure, tatawagan namin po kayo pagdating nyo dyan. Maraming salamat po sa ating DOH Secretary Ted Herbosa. Maraming salamat. Alright, time check muna tayo. 11:25 ng umaga. DZMM Radyo Patrol Flash Reports. Puntahan natin ang Camp Crame kung saan may flash report si Radyo Patrol Marlene Pajernos. Marlene. Iniulat ng Philippine National Police na 3 na ang napaulat na nasuwi habang 4 naman ang sugatan sa bahagi ng Sorsogon Region dahil sa naganap na magnitude 7.8 na lindol sa malaking bahagi ng Mindanao kaninong umaga. Habang sa kaparehong ulat, may isa na rin ang naitala ang pulisya na sugatan sa bahagi naman ng Davao Region dahil pa rin sa naturang malakas na lindol. Sa ngayon, patuloy na nangangalat ang PNP ng mga dagdag detalye ukol sa naturang mga impormasyon. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. DZMM Radyo Patrol Flash Reports. Ngayon naman, puntahan natin ang sitwasyon mula po sa Philippine Coast Guard District, diyan po sa Southern Mindanao, kung saan nandun ang ating Radyo Patrol na si Rowen Cueto. Rowen? Ninya pansamantalang sinuspinde ng Coast Guard District Southeastern Mindanao ang lahat ng operasyon ng sasakyang pandagat sa Davao Occidental bilang pag-iingat matapos ng magnitude 7.8 na lindol sa karagatang bahagi ng Sarangani at kasunod ng tsunami warning ng Cebu. Sakop ng suspension ang lahat ng fishing boat, passenger vessels at commercial watercraft habang nagpapatuloy ang monitoring sa mga posibleng aftershock at kondisyon ng dagat. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Naomi Cayabyab, nag-deploy na ang Philippine Coast Guard ng mga tauhan para tumulong sa pagpapalaganap ng impormasyon at paglikas ng mga residente sa mga baybaying lugar sa Sarangani, Davao Occidental, Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Sultan Kudarat at South Cotabato. Samantala, inabisuhan ng mga barkong nasa laot na manatili muna sa malalim na karagatan hanggang sa maglabas ng panibagong abiso ang mga otoridad. At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roen Cueto, DZMM. Rowen, pwedeng malaman ano yung circumstances kung bakit may namatay na 3? Anong nangyari sa kanila? Sige Ninya, babalikan kita dyan. Wala pa kasi tayong masyadong impormasyon patungkol sa mga nasawi or sa mga nasaktan patungkol sa lindol. Pero nakausap na natin si PCG spokesperson Naomi Cayabyab na medyo merong paggalaw sa dagat at kaya inabisuhan ang lahat ng mga sasakyang pandagat na i-secure ang kanilang mga sasakyan para hindi ito matangay ng dagat kung sakaling magka-tsunami. Ninya. So etong 3 namatay sa part ng Mindanao? Ninya, ito ay sa may bahagi yata ng Davao Occidental kung hindi ako nagkakamali. Ninya. Okay. And Ruwen, sinabi mo yung mga pumalaot kanina ay hindi naabisuhan na bumalik? Tama ba? Yes, Ninya. Yes, tama ka dyan. Sinabi ng PCG na manatili muna sila sa malalalim na lugar para hindi sila mapahamak or kung may tsunami mangyari, wag naman po sana, ay safe sila doon sa malalalim na lugar niya. Alright, maraming salamat sa ating Radyo Patrol, Rowen Cueto mula sa Philippine Coast Guard. Ang oras po natin, 11:29 ng umaga.
Alerto sa lindol. Alerto sa lindol. Umaga. 11:32 ng umaga at ngayon Take 2, 11:32 pa rin. Ngayon naman po, makakausap po natin ang spokesperson ng DSWD. Walang iba kundi si ASEC Irene Dumlao. Magandang umaga po, ASEC Irene. Magandang umaga, Miss Nina. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Okay. ASEC Irene, kumusta na po ang update dyan sa DSWD? Ano po yung unang-una ninyong ginawa nang marinig ninyo itong 7.8 na lindol na tumama po dyan sa Sarangani? Well, Miss Nina, agad po na nagbigay ng kautusan si Secretary Rex Gatchalian sa aming pong mga regional directors dyan po sa Field Office 11, 12, and Caraga na makipag-ugnayan po sa mga local government officials doon sa mga naapektuhang mga lugar at i-assure po sila na nakaredy ang DSWD na mag-augment ng kanila pong mga resources. Gaya rin po na naging kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na hindi po natin iiwanan ang ating mga kababayan na naapektuhan dyan po sa Mindanao. Sa kasalukuyan, Miss Nina, nasa mahigit 1.1 million family food packs yung nakapreposition sa aming pong mga warehouses sa Mindanao region. And out of that, ay meron po tayong mahigit 143,000 na mga family food packs na nakapreposition dyan naman sa Region 12. And sa ibang regions ay sa Region 9, mahigit 171,000 po yung nakapreposition. Sa Field Office 10, mahigit 243,000. Sa Field Office 11, more than 182,000. Sa Field Office Caraga ay more than 187,000 din po. So makikita nyo na nakahanda ang DSWD na mamahagi ng tulong dun sa ating pong mga kababayan. Ngayon po, ang utos din ni Secretary Rex Gatchalian sa aming field offices ay i-deploy yung aming pong mga mobile command centers at mga mobile kitchens. Gayon din po, we were instructed to also provide family tents and non-food items doon sa mga lugar na meron na pong mga inilikas na mga kababayan po natin. Po. ASEC Irene, ano po yung lugar na pinaka-nangangailangan sa ngayon? Well, Miss Nina, sa kasalukuyan, reports are coming in from our Mindanao regions. And batay nga po doon sa nauna na po na naipahatid sa aming pong Disaster Response Command Center, ay kinakailangan nga po ng karagdagang mga non-food items dyan po sa Sarangani, gayon din po sa Region 12 and Region 11. Opo, ASEC Irene, good morning. Migs here. ASEC, meron na po ba kayong information kung meron na po tayong mga residente na nagpunta na po sa mga evacuation centers? Kasi sa lakas po ng lindol, baka yung mga tahanan nila naapektuhan, hindi na po siya livable, kaya na po siya nagpunta sa evacuation. Well, right now, meron na pong kami natanggap na ulat na meron na nga pong mga internally displaced persons o yung mga pamilya na lumikas sa mga evacuation centers na itinatagpo ng local government unit ng Sarangani, particularly Balut Island dyan sa Davao Occidental. Dahil nga kanina nagkaroon din ng tsunami alert. So, inilikas po itong ating mga kababayan. Samantala, sa ibang areas ay naghihintay pa po tayo ng report sapagkat may mga challenges din sa pagpapahatid po ng impormasyon o ng karagdagang impormasyon. Opo, and at the same time, logistics-wise, ASEC Irene, yung mga naka-pre-position po na items, more or less, makakarating naman po. Kasi syempre, kapag malindol, pati yung daanan, baka mamaya apektado din po. Well, ang kagandahan ng pagpapatupad natin ng buong bansa handa program
sa mga local government units ay may mga nakapreposition na tayo ng mga goods. Hanggang sa last mile po yan. So hindi natin hindi malaking problema yung pong pagpapahatid o yung distribution ng mga food and non-food items dun sa mga lugar na naapektuhan sapagkat these goods are already located on the ground. Po. Meron na po ba tayong huling ulat tungkol po sa mga pamilyang nailikas po? Ilan pong mga pamilya ito? Particular raw dun sa mga baybayin na sa ilalim ng tsunami warning, ASEC? Well, yes, gaya nga ng nabanggit ko kanina, Miss Nina, may naipaulat na po dyan sa Balut Island, sa Sarangani, Davao Occidental, na nailikas. And meron pa po tayo mga reports na tinatanggap mula sa iba pang mga field offices. Soon as we have the complete data, we will share this to the public kasi ngayon ongoing din po yung profiling na isinasagawa ng mga local government units. Ayan. At dahil unang araw nga po ng pasukan ngayon at marami raw mga bata, nakita po natin yung nagpanik sa kanilang mga eskwelahan. Ano pong tulong ang ibibigay natin sa kanila? For example, baka meron pong psycho-social support ang nakahanda para sa mga pamilya at sa mga batang ito? Yes, Ms. Nina, bahagi po iyan ng ating camp coordination and camp management initiatives. Gayon din sa protection of internally displaced persons, yung pagsasagawa ng incident stress debriefing. Dahil of course yung ganito pong insidente ay hindi rin inaasahan at talaga rin namang nakakabigla. Kaya yung mga ibang individual ay nakakaranas ng anxiety o pagkabahala. Kaya yung ating pong mga camp managers ay nagsasagawa nga po ng incident stress debriefing. At gagawin po natin ito kasama po ang Department of Health na na-train din sa ganito pong mga activities. Okay, at bilang panghuli po, ASEC, para sa ating mga kababayan dyan sa Mindanao na nakikinig ngayon, ano po ang direktang panawagan o baka may hotline po ang DSWD para sa mga nangangailangan ng agarang saklolo po at relief? Well, of course, gaya nga ng nabanggit ko, nakahanda po ang Department of Social Welfare and Development dahil nakapreposition na yung mga food and non-food items natin. Gayon din yung na-dispatch na rin yung ating mobile command center at ang mobile kitchen para tulungan magamit ng mga local government units sa pag-provide ng immediate assistance and humanitarian action dito po sa ating mga kababayan na apektuhan. Likewise, yung ating pong mga quick response team members ay nakahanda na rin po at sila ay assist rin sa mga local government units. Ngayon po, ang DSWD pinapaalalahanan ang ating mga kababayan na patuloy po sana kayo makipag-ugnayan at makipag-coordinate sa inyo pong mga respective local government units para po kapag ma-assist kayo, punta kayo doon sa pinakamalapit na mga evacuation centers sapagkat may mga aftershocks pa po na naipapaulat and gayon din meron pa nga pong tsunami warning. So patuloy po sana tayong makinig sa mga abiso ng ating mga lokal na opisyal. Kapag sinabi po na lumikas ay gawin po natin sapagkat ito ay para sa inyo pong proteksyon. And makakaasa naman po kayo na may papahatid ng inyo pong pamahalaan through DSWD yung kinakailangan na tulong. Hindi nyo po kinakailangang mag-alala sapagkat nakaalalay po ang ating pong pamahalaan. Alright. Maraming salamat po sa spokesperson ng DSWD, ASEC Irene Dumlao. Maraming salamat, ASEC. Salamat, Ms. Nina. Ang oras po natin, 11:41 ng umaga. Alerto sa lindol. Alerto
Santo. Alerto, alerto sa lindol. Alerto sa lindol. Ngayon naman, makakausap po natin ang spokesperson ng Philippine Coast Guard. Walang iba kundi si Commodore Noemi Cayabyab. Magandang umaga po, Commodore Noemi. Yes, good morning po Ma'am Linya, Sir Mig, at maraming salamat po sa oportunidad. Okay, sa ngayon po, ano po ang merong mga tsunami warning ngayon dyan po sa mga apektado ng lindol? Well, yun sa information na nilabas po sa atin ng PhilBox po, no, we have 9 provinces. At ang atin naman po isinagawa ngayon is yung constant po na sea monitoring, sea condition monitoring po. Naglabas na rin po tayo ng mga videos ngayon, no, although hindi po significant yung mga taas na alon na nakikita po natin, particularly sa may area po ng Barangay Tamblar, sa may Jansan, sa may Maasim. Pero meron po tayo nakikita ang konting paggalaw po ng ating pong karagatan. Kaya ngayon din po, Ma'am Linya, nag-issue na rin po tayo ng ating notice to mariners at hinikayat po natin lahat ng mga may-ari ng sasakyang pandagat kasama po yung mga nakadaong sa pantalan at yung nasa mababaw po ng area po ng ating karagatan na siguraduhin po yung safety ng kanilang mga motorboats po na lumayo po muna sa mga lugar na medyo malapit po sa dalampasigan. And we also advise yung mga barko po na nasa laot na rin po na manatili po muna yung sa mga malalim na parte po para maiwasan rin po yung anumang risk, no? And we also temporarily suspend na rin po, Ma'am Linya, yung pag-alis ng barko at anumang watercraft regardless po kung gaano po kalaki yung kanyang gross tonnage, particularly yung papunta po ng Sarangani, Davao Occidental hanggang Balangonan, sa may Jose Abad Santos, Davao Occidental, and General Santos, and vice versa po yan, Ma'am Linya. Opo. Ma'am, good morning po. Ito po si Migs Busos. Ma'am, just for a basic definition, ano po yung pinaka-main logic para po sa ating mga sasakyang pandagat na hindi muna lumapit sa lupa and at the same time, kung magstay sila sa mga mas malalalim na lugar, hindi ba din risk yun kung sakaling magkaroon ng tsunami warning or kung tumaas man ang sea level? Well, pag nasa malapit sa pantalan, Sir Mix, no, kasi itong tsunami, it may cause yung matataas na mga alon po at continuous po yung paghampas ng alon. So ang possibility po niyan is kung mahahampas po itong mga sasakyan na to, maaari po itong masira. And of course, kung meron man po ito naka-onboard ng mga pasahero, it would also cause yung safety po ng ating po mga nakasakay dyan. Kaya we advise them na kung pwede pong lumayo or iangat hanggang may panahon po itong kailang mga maliliit na sasakyang pandagat. At kung nasa laot na rin po, parte naman po yan ng Notice of Mariners po natin, Sir Mix, no, na magstay po muna sa malalim na parte. Kasi habang lumalapit po itong alon sa ating pong dalampasigan, may posible po itong lumakas at humampas po. So posible pong masira ang kanilang po mga sasakyang pandagat. Yan po ang reason why we advise them to retain or maintain doon sa malalim na parte po ng karagatan po. Opo, pero yan po ay sa may Mindanao area po, no? What about yung mga nasa Visayas, Luzon? Meron ba silang kailangang gawin na pag-iingat o pag-iwas yung ating mga mangingisda? Well, pati naman po, bukod po dun sa siyam na probinsya na nilabas po sa atin, no, na posible po magkaroon ng tsunami alert po. Ang naging direktiba naman po ng aming komandante na si Admiral Ronnie Hilgavan ay i-alert po ang lahat po ng mga kalapit na mga probinsya. So patuloy po ang ating isinasagawa rin pong information dissemination sa lahat po ng mga mangingisda, kasama po yung mga residente na ninirahan po na malapit po sa mga baybayin na sumunod po talaga sa mga ito mga tsunami warning. Again, we all have minutes or seconds, Ma'am Linya, no, kung ito po ay posible mangyari. At least we are all prepared na para po ma-secure po ang ating po mga buhay at ang ating po mga kagamitan. So yan naman po ang ating constant na reminder po sa ating mga coastal residences po. So all over the Philippines po ito? Particularly, Ma'am Linya, dito po sa nilabas na siyam na lugar na ngayon po ay nakataas po ang tsunami alert po natin. Opo. And very quickly, last question po. Nag-deploy na po ba ang PCG, yung mga search and rescue, K9, or kung sino man po dyan sa General Santos City at Kalapit Bayan para tumulong po sa clearing operations, especially doon sa mga nag-collapse na structure po? Yes, Ma'am Linya, ang ginawa po natin dahil naka-activate naman po ang incident command system po ng ating local government unit kasama po yung ating DRRM, lahat po ng ating resources ay naka-check-in na po, no, to provide augmentation po
sa isinasagawang rescue efforts po natin. At nabanggit po ninyo yung ating po mga floating assets. Sinecure din po natin. Ito ngayon nasa Sarangani Bay po. We have 24-meter vessel kasama po yung ating mga small boats po na in case nakakailangan po ay we could provide assistance. And of course, Ma'am Nia, yung ating mga quick response teams, the deployable response group, nakasama po yung ating mga medics and nurses po. Okay, maraming salamat sa ating spokesperson ng Philippine Coast Guard na si Commodore Noemi Cayabyab. Salamat po, ma'am. Thank you, Ma'am Nia. Magandang umaga po. Ngayon naman puntahan natin si Art Samaniego na nandiyan sa Davao City. Mix, I believe nag-text siya sa'yo kanina at nagpadala ng videos. Oo, actually nakita ko yung mga updates ni Sir Art kaninang umaga. Pagkagising ko, isa siya sa mga unang posts na nakita ko na nasa Davao City nga siya. Thank you Sir Art sa iyong oras. Nasa linya po siya ng telepono ngayon para magbigay ng updates o kumbaga kwentuhan tayo on ground. Ano ba ang kanilang naranasan? Sir Art, good morning. Nino Corpus at Mix Bustos. Hi Mix, good morning. Good morning sa lahat ng nakikinig at mga nanonood. Okay, so Sir Art, ibang correspondent muna tayo ngayon. Sir Art, syempre ang founder ng Scam Watch Pilipinas. Pero nasa Davao kayo ngayon, sir. Ano pong naramdaman niyo dyan? Oo, kanina bago mag alas 8 yun, na sumigaw yung wife ko na may lindol daw. Hindi ko naramdaman muna eh. Maya-maya naramdaman ko na. Ang lakas niya, halos matumba ako sa lakas. Nasa 11th floor ako ng isang hotel dito sa Davao. So kinuha kong telepono ko, ni-record ko in-on ko yung record button. Mararamdaman mo talaga na nakakatakot kasi pati yung lumalangit-ngit yung parang mga joints ng building. So nagsabi kagad yung wife ko na okay, duck cover and hold. Punta kami sa ilalim ng table. Duck cover and hold kami. Maya-maya nung tumigil na, sabi ko sa kanila, kasi nandun lang yung mga gamit namin sa table eh. Grab your IDs kasi in case na bumagsak tong hotel, kahit pa paano ma-identify tayo, sabi ko. Grabe naman, Sir Art. Oo, nakakatakot. Masyado ka naman, pero... Nakakatakot kasi. Opo. Pero ano yung feeling mo, ha? Pababa, bumaba na kami. Naglakad kami pababa ng hotel. 11 tapos hanggang sa bumaba na kami, maya-maya, kasi siguro mga 2 minutes kasi ni-review ko yung video ko, mga 2 minutes kaming nakatago eh. So around 2 minutes. Pagkababa namin, ayun, okay naman ang ganda ng preparation ng hotel ha. Ginaid kami kung anong gagawin, dinala kami sa evacuation area, walang panic, very calm, may nag-guide. Pagdating namin sa parking area, pinabalik na kami after few minutes, okay na, nag-all clear, pinabalik kami, nung ma-check nila, maya-maya nag-aftershock, naglagalawan na naman, kaya pinalabas na naman ulit kami dun sa evacuation area. Opo. So, makikita mo yung prepared yung mga tao dito na kung anong mangyayari. Opo. Pero ngayon, nasa lobby pa rin kami, hindi pa kami Akyat. Pinapaakyat. So ang mga tao nandito lang sa lobby, may mga events na medyo tinigil nila, hindi tinuloy. Tapos makikita mo Mix niya, makikita mo yung Task Force Davao, paikot-ikot sila. Nag-a-assess ng mga buildings, pinupuntahan nila kasi may mga matataas na buildings dito sa area. So ngayon nandito pa rin kami naghihintay para sa all clear signal para makaakyat na kami sa hotel. Sir Art, anong feeling ng 7.8 magnitude? Ewan ko, nakakatakot. Mix, halos matumba. Yun yung 7.8. Pag nakatayo ka, halos matumba ka. Mawawala yung balance mo. Wow. So yun nga, nakita ko kanina na, alam mo, kinakabahan ako. Sabi ko, kailangan nasa isip ko kagad ako. Ang daming tao kasi madaming tao yung building. Kailangan ma-identify kami if ever. Sabi ko. So, pinag-grab ko yung IDs, tapos ayun na, bumaba na kami. Pero yung sa mga ganitong situation, kailangan talaga yung preparedness. So, sakto naman yung wife ko nakapag-training sa ganito dun sa office nila. Alam niya kung anong gagawin. So, walang panic. So, hindi tumakbo, lakad lang kami pababa. Pag may mga humaharang,
sumisigaw lang kami na, baba tayo lahat, baba tayo. And then, sir, So nag-guiding kami na ibang tao. Sir Art, gumamit kayo ng stairs, I suppose. Nakakatakot nag-fire exit kayo, Sir Art, di ba? Oo. 11th floor ka sa kamo, di ba? So sabi ko stairs, doon kami sa exit kagad yung pinuntahan namin. So yung mga tao may mga taong hindi nakakaalam anong gagawin. So sinasabi ko sa kanila na dito sa exit. Sinenyasan ko sila na sa exit. O doon kami bumaba na din sila sa exit, so sa hagdanan. So 11th floor pababa. Wala adrenaline nga walang pagod, diretso lang kami. Oo, yun na nga pwede mo bang i-describe gaano katagal yung naramdaman mong pagyanig diyan sa iyong hotel room diyan sa Davao City kung saan nasa 11th floor ka? Actually, nung nandun kami, parang mabilis lang siya pero nung ni-review ko yung video, umabot siya ng 2 minutes yung video. Wow. Kasi nung sumisigaw na yung wife ko na, Lindol, sabi niya, Lindol, get ready, the cover and hold, sabi niya. So, kinuha ko muna yung telepono ko. Tapos nag-record ako. So, nung ni-review ko, siguro around 2 minutes yung shaking. Yung very shaky siya. Ano siya yun nga, parang yung ginagalaw, niyuyug-yug lang yung kama. Parang niyuyug-yug. Opo. Na ganun ang feeling. Sir Art, tapos nung pagtayo ko, na-outbalance ako, ganun kalakas. Sir Art, sabi mo bumaba kayo, of course, di ba, for safety precaution. Yung sa environment sa paligid, kamusta naman po yung mga ibang gusali na na-observe ninyo? Yun ang una kong tinignan. So, kasi mataas yung building So ginawa namin, lumayo, sabi ko doon, kasi may mga nakatayo doon sa labas, doon na lang sila, sa labas mismo. Sabi ko, lumayo tayo, in case matumba yan, dapat malayo tayo. Alam mo yung, ewan ko, kasi may nakikita ako mga buildings na parang may crack. Ewan ko kung ngayon nangyari to o luma na. So sana naman hindi. And after that, nag-monitor na ako, nagkasunog pa dito sa Davao Convention Center. Kasabay, simultaneous, sir. More or less. Parang more or less, parang few minutes na nakita ko na mga friends ko nagtatanong na kasi may sunog din daw. So nung minomonitor ko, hindi ko ma-confirm kung totoo, pero yun yung binalita sa amin dito na mayroong sunog sa Davao Convention Center. Ano kaya? Konektado kaya yung earthquake tsaka yung sunog? Sana naman hindi, pero yun yung tinitignan nila, baka konektado daw. Oo, and then eto nga may sinabi rin na may bridge rin na napabalitang nasira. Ang isang lane dyan rin sa Davao City. So, tama ba? Bolton Bridge. Yung pa yung isa sa mga balita may tulay daw, pero yung mga video na kumakalat ngayon at pino-forward na din sa akin na mga friends ko, yung sa Jensen. So merong affected talaga yung building ng Jensen. Pero yung bridge, tinitignan pa namin. Naghahanap ako na additional information tungkol doon sa mga bridge. Kasi dalawa yung bridge sinabi sa akin na meron daw bridge na nasira. Na Opo. At isinara raw ang isang lane. Yan po yung mga balita po. Well, Art, siguro, pag ako sa'yo, parang gusto ko nang umalis ng building. Hindi, ewan ko, parang do you feel safe? I mean, what if yung na mga pictures na nakita natin, gumuho after, di ba? After the fact na, di ba, nung lindol? Oo. Hindi, pero ngayon okay naman kasi may mga engineers tong building na nag-a-assess. Tapos Task Force Davao nandito sa labas tinitignan nila. Eto ngayon, naghihintay kami ng all clear kasi tinitignan nila yung elevator, tinitignan nila yung structures. So, medyo safe naman, pakiramdam namin safe naman kasi yun nga, preparado yung mga building officials nitong hotel na kung nasan kami ngayon. Thank you din, Sir Art, for your service. Kasi syempre, sabi mo nga kanina, yung mga ibang hotel guests, hindi nila alam yung gagawin. At kayo din prepared at tinulungan nyo sila. Sir Art, maraming salamat. Ingat kayo, Sir Art. Thank you, Mix. Thank you, Ninya. Thank you. Ayan po si Art Samaniego na nandiyan sa Davao City for an event, At naramdaman nga niya yun ang pagyanig, although yung talagang epicenter natin ay sa Sarangani, pero naramdaman hanggang sa Davao City. Partner, what an eventful Monday morning.
Oo nga, Oo. kasabay pa nito yung Blue Ribbon Committee na ang dami ding developments sa Senado. Yun na Oo nga, eh. pero mas importante ang buhay ng ating Correct. mga kababayan kaysa sa away nila dyan sa Senado. Pwede ba? Hindi. Pero good luck rin dito sa Blue Ribbon Committee na pinangungunahan ni Senator Erwin Tulfo. Ayan, pero alam mo, hanap buhay, partner, I have to read this dahil masarap rin to, nagbe-breakfast yung iba para raw mas masigla or masiglakas ang inyong araw, katuwang ng DZMM, ang Gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat po sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Maraming salamat po. Patuloy po ang pagtutok dito po sa DZMM sa special coverage ng Alerto sa Lindol. Susunod po, headline ngayon, kasama sina Jeffrey Hernaez at Rica Lazo. Muli, ako po, si Mix Bustos, nagseserbisyo. Naku po, para sa ating mga kababayan dyan po sa Mindanao, lalo na po dyan sa Sarangani, sa Jensan, sa Davao City, manatili po tayong mapagmatsyag sa mga aftershocks at sa mga susunod na babala ng ating mga lokal na otoridad. Ingat po tayo mga kaserbisyo, mga kapamilya. Salamat po sa ating mga reporter na patuloy na nagbibigay sa atin ng latest, lalo na kay Miss Noreen Igonia ng FMR na nag-drive mag-isa papunta sa Sarangani nang malaman niya na may ganitong kalakas na lindol. Maraming salamat. Thank you for your service. Ingat po kayo dyan sa Mindanao. Ito po si Nina Corpus, nagseserbisyo.